Naranasan mo na bang makita na ang mga mahalagang tao sa buhay mo na alipustahin at itakwil? Naranasan mo na ba na ang pinili mong maging kaibigan, at mahalagang tao sa iyong misyon sa buhay, ay uusigin at tawaging walang kabuluhan? Sino ang dalawang nilalang na ito, na matatawag na pinakamahalaga sa buhay at misyon ni Kristo? Bagamat ang focus ng buhay ni Jesus, ay ang kanyang misyon para sa Diyos, at sa mga tao, nanatili ang dalawang tao na ito, bilang napakamahalagang bahagi ng kanyang paglalakbay sa lupa. Sa tuwing alipustahin ang dalawang ito, ay tiyak na maramdaman ng Panginoong Hesus ang labis na sakit at pagdurusa, dahil ang dalawang nilalang na ito, ay may malaking partisipasyon sa kaligtasan ng mundo. Maliban kay Kristo, ang dalawang nilalang na ito, ay madalas na binanggit sa lumang tipan, at hinuhulaan na maging kaaway ng mga anti-Kristo. Ngunit, imbis ipapadama ang pagmamahal at kahalagahan, ginawa pang masamang halimbawa ng mga protestante ang mga nagawa nilang kabutihan. At pinagtatawanan, na umano'y walang naitampo sa pagpalaganap ng mga salita ng Diyos sa mga tao. Ngunit tandaan, kung ikaw ay isa sa mga taong nagtakwil sa kanila, may malaking posibilidad na mabibigo ka sa buhay espiritual mo. Tuklasin ang mga hula mula sa lumang tipan, tungkol sa kanilang mahalagang partisipasyon, sa programa ng Diyos tungkol sa kaligtasan. Ang video na ito, ay nagpapakilala sa kanila bilang mga mahalagang tao sa buhay natin at sa ating kaligtasan. At tuklasin kung gaano kalaking pagkakamali ang hindi pagbibigay halaga sa kanila. Umaalingaw-ngaw at kumikislap ang mga pangalan ng dalawang mahalagang banal, sa buong institusyon ng Kristyanismo. Nagniningning ang kanilang mga mabubuting halimbawa sa loob ng maraming siglo, hanggang sa kasalukuyan. May kasabihan, kung saan ang dalawang banal na ito, ay naruroon din ang tunay na simbahan. At kung saan ang simbahan, naruroon din sila. Sa makatuwid, kung ikaw ay hindi tumanggap sa kanila, hindi mo rin tinanggap ang simbahan. Dahil ang dalawang mahalagang nilalang na ito, ay ang mga responsibleng naging pangunahing instrumento na ginamit ng Diyos, para sa kaligtasan ng buong mundo. Subalit, tulad ni Kristo, sila ay umani din ng napakamasakit na pang-aalipusta mula sa mga bagong relihiyon, na walang pakialam sa mga piniling instrumento ng Diyos. Sa Ebanghelyo na sinulat ni Apostol Juan, nagsimula ang controversial na bagay tungkol sa unang tao na napakamahalaga sa buhay ng Panginoong Hesus. Mula pa sa simula, siya ay nabanggit na sa mga sulat ni Moses. Mula pa sa uumpisa ng mundo, ay alam na ng Diyos kung sino siya. Nasa plano na ng Panginoon na maging kabilang siya sa darating na pagbabago. Hindi pa man siya nilalang bilang tao, binigyan na siya ng Diyos ng isang mahalagang misyon at tungkulin. Bilang isang maging kauna-unahang instrumento, at daan upang makikilala ang darating na Kristo. Kahit hindi nakasulat sa lumang tipan ang kanyang pangalan, nabanggit naman sa aklat ng Genesis, ang kanyang mahalagang tungkulin sa hinaharap. Ito ang unang panahon sa Biblia na binanggit siya ng Diyos sa harap ng demonyo. Ito ang sinabi ng Panginoong Diyos sa Kapitulo 3, versikulo 15. Kayo ng babae ay aking pag-aawayin, binhi mo't binhi niya'y lagi kong paglalabanan. Ang binhi niya ang dudurog sa iyong ulo, at sa sakong niya ikaw ang tutuklaw. Subalit sa mga protestante, ay may iba't ibang pananaw tungkol sa binanggit na babae sa talata na ito. Karaniwang binibigyang diin ng mga protestante na ang babae sa talata ay si Eva, ang ina ng lahat ng tao. At ang kanyang binhi ay tumutukoy sa mga inapo ng tao, na nasa patuloy na hidwaan sa binhi ng ahas. Maraming protestante ang naniniwala na ang binhi ng babae, ay si Hesukristo. Para sa kanila, ang paghihiganti sa ulo ng ahas, ay sumisimbolo sa tagumpay ni Jesus laban sa kasamaan, kasalanan, at kamatayan sa pamamagitan ng kanyang krus at muling pagkabuhay. Unang-una, ang pagtawag na binhi ng babae, sa halip na binhi ng lalaki, ay nangangahulugan lamang na si Kristo ay hindi binhi na nagmula sa isang lalaki. Patunay ito sa birheng pagkakasilang ni Jesus mula sa Birheng Maria. Ang simbahang Katoliko, ay may interpretasyong Mariological, na ang babae ay si Maria bilang bagong Eva, na nagsilang ng tagapagligtas.
At sa loob ng Biblia, ay may 4 na beses na binanggit ang salitang babae para kay Maria. Subalit, ang pinaka-controversial na talata dito, ay ang nasa Ebanghelyo ni Apostol Juan, na may nakasulat, nang makita ni Jesus ang kanyang ina na nakatayo roon katabi ng minamahal niyang alagad, sinabi niya, "Ituring po ninyo siyang anak." At sinabi naman niya sa alagad niya, "Ituring mo siyang ina." Mula noon, tumira na ang ina ni Jesus sa tahanan ng alagad na ito. Ayon kay San Augustine, isang dakilang iskolar ng Kristyanismo noong ika-4 na siglo, ang pagtawag ni Jesus kay Juan na anak, at kay Maria na ina, ay hindi lamang personal na relasyon, kundi ito ay simboliko ng pagkakabit ng buong simbahan kay Maria. Sinabi niya na si Juan ay kumakatawan sa lahat ng mga mananampalataya, kaya ang pag-aalaga ni Juan kay Maria, ay katumbas ng pag-aalaga ng buong simbahan sa kanya bilang kanilang ina. At ang talatang ito ang naging batayan para sa pagbuo ng mga doktrinang Katoliko, tungkol kay Inang Maria. Bilang pagsunod sa kagustuhan ng Panginoon, na siya ay magiging ina ng kanyang tatag na simbahan. Ang dahilan ng pagtanggap ng Iglesia Katolika Romana sa Inang Maria, upang pasalamatan ito sa kanyang nagawa na malawak na partisipasyon at kaugnayan sa plano ng Diyos, para sa kaligtasan ng mundo. Ayon naman kay Martin Luther, bagamat iginagalang niya si Maria bilang ina ni Jesus, itinuturing niyang ang Juan Kapitulo 19 versikulo 26 hanggang 27 ay isang simpleng utos na pangangalaga lamang sa ina ni Jesus, kabilang na sa financial na dahilan. Sinabi niya na walang ebidensya sa loob ng teksto, na nagpapahiwatig ng espesyal na tungkulin para sa kanya bilang ina ng simbahan. Tanging mga Katoliko lamang ang tumatanggap kay Maria, bilang ina ng simbahan, may espesyal na katangian, at isang tagapamagitan na maaaring dasalin. Sa mga Protestante naman ay iginagalang siya bilang ina ni Jesus, ngunit hindi tumatanggap sa mga karagdagang doktrinang Katoliko, na nagpapatunay sa kanyang pagkawalang sala at pagkananatiling birhen matapos niyang isilang si Kristo. Kaya sa ganitong dahilan, ang buong pagpapahalaga at pagtanggap sa kanya bilang isang espesyal na tauhan sa pananampalataya, ay kakaiba lamang para sa mga Katoliko. Maliban naman sa Inang Maria, isang nilalang ang napakamahalaga sa misyon ni Kristo, para sa kaligtasan. Siya ang unang tao na nagpapakilala sa mundo na si Kristo, ay anak ng Diyos. Nang tinanong ni Kristo ang mga apostol kung sino siya, ang tao na ito ang sumagot at kanyang sinabi na, "Ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay." At katulad ni Maria, maririnig natin ang isang eksklusibong pagbabanggit sa kanya mula sa Lumang Tipan. Nakasulat sa aklat ni Propeta Isaias, kung paano inilarawan ng Diyos, ang kanyang mahalagang partisipasyon sa kaligtasan ng tao. Sinabi ng Diyos sa sulat ni Isaias Kapitulo 22 versikulo 22. "Ibibigay ko sa kanya ang susi ng sambahayan ni David, walang makakapagsara ng anumang buksan niya, at walang makakapagbukas ng anumang sarhan niya." Kung sino man ang tao na ito, na pinangangakuhan mismo ng Panginoong Diyos, ng napaka-espesyal ng tungkulin, at napakamahalagang gawain para sa kaligtasan natin, dapat siyang igalang at bigyan ng halaga, dahil sa kahanga-hanga niyang awtoridad sa darating na itatayo na simbahan ng Diyos. Ibig sabihin, hindi pa man isinilang ang taong ito ay kilala na siya ng Panginoon. Sa Ebanghelyo ni Apostol Juan Kapitulo 1 versikulo 42, pinakilala ng Panginoong Hesus mismo sa buong mundo, ang kahalagahan ng taong ito. Ito ang mababasa. Tiningnan ni Jesus si Simon at sinabi sa kanya, "Ikaw ay si Simon na anak ni Juan. Ikaw ay tatawaging Cephas, na ang katumbas ay Pedro." Ang taong ito ay simpleng mangingisda lamang, kaya naman mahirap tanggapin na sa kanya binigay ang otoridad ng pamamahala, sakay isang simbahan ng Diyos. Siya ang taong binanggit sa aklat ni Propeta Isaias, na pinangangakuhan ng Diyos, na sa kanya ibibigay ang susi sa kaharian ni David. Ito ay naging totoo sa Ebanghelyo ni Apostol Mateo Kapitulo 16 versikulo 19, ito ang sinabi ni Jesus sa kanya. "Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit, at anumang iyong tal-iyan sa lupa ay tatalian sa langit, at anumang iyong kalagan sa lupa ay kalagan sa langit." Ngunit, ang mahalagang tungkulin na ito, ay hindi tinanggap ng mga relihiyong Protestante.
Hindi sila sumang-ayon na ang napakamahalagang awtoridad na ito, ay kay Pedro ibibigay. Ayaw tanggapin ng mga protestante, na ang tungkulin bilang tagapamahala ng tunay na simbahan ni Kristo, ay napupunta kay Pedro. Sa makatuwid, katulad ng Inang Maria, ayaw nilang magkakaroon ng kaugnayan kay Apostol Pedro. Dahil sa mga pangyayari na ito, napatunayan na ang kanilang tinanggap ay si Kristo lamang. At walang kabuluhan para sa kanila ang dalawang mahalagang katiwala na ito, sa buhay at misyon ng Panginoong Hesus. Ito ang tanda ng pagiging huwad na relihiyon, tanggap nila ang ulo ng iglesia, ngunit tinakwil naman nila ang katawan nito, na ang iglesia. Ayon sa Marcos Kapitulo 16 versikulo 7, sinabi ng anghel sa mga babae na pumunta sa libingan, "Pumunta kayo at sabihin sa kanyang mga alagad, lalo na kay Pedro." Ang pagbanggit sa salitang, "lalo na kay Pedro," ay nagpapakita na kahit na matapos siyang tumalikod kay Jesus, hindi pa rin siya tinakwil ng Panginoon. Bagkus, sa lahat ng mga apostol na naghihintay kay Jesus, si Apostol Pedro lamang ang pangalan na kanyang binanggit. Ito ay nagpapatunay, sa kanyang pagpapahalaga sa tungkulin ni Apostol Pedro, bilang ama ng pananampalatayang Kristiyano, na naaayon sa binanggit ng aklat ni Isaias Kapitulo 22 versikulo 21. Ito ang pangako ng Diyos sa sinumang magiging ama ng kanyang darating na simbahan. "At aking susuutan siya ng iyong balabal, at patitibayin siya ng iyong pamikis, at aking ipagkakatiwala ang iyong pamamahala sa kanyang kamay. At siya'y magiging ama sa mga nananahan sa Jerusalem, at sa sangbahayan ni Juda." At ang katuparan hula na ito, ay walang iba kundi si Apostol Pedro lamang, dahil sa lahat ng tao sa buong mundo. Siya lamang ang binigyan ng Panginoon ng kapangyarihan upang mamuno sa kanyang simbahan, na mababasa sa Juan Kapitulo 21 versikulo 17. Sa kabuuhan, alam natin na walang ibang relihiyon, na may patuloy na aral sa pagtanggap sa dalawang mahalagang tao na ito sa buhay ng Panginoong Hesus, kundi ang Iglesia Katolika Romana lamang. Kaya mga kaibigan, sa tingin nyo, ano ang relihiyon ni Inang Maria at ni Apostol Pedro? Yun bang relihiyon na mabibilang sa kanilang panahon, o sa mga relihiyong itinayo na wala na sila? Sana po may napulot tayong aral sa video na ito. Ito po si Kuya Tem, ang inyong lingkod sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo.